Fishing ban sa mga breeding sites sa bansa planong ipatupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang bumababang supply ng isda. Si Clazel Pardilla sa report. Dahil sa walang habas na pangingisda, nababawasan ang produksyon, sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumaba ang ating nahuhuli ng ating mga mangingisda dahil hindi na nasira na yung mga ibang kung saan pinalalaki mga isda. Kaya yun ang ating binabalikan at aayusin at babantayan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula higit 68 billion pesos na halaga ng produksyon ng isda noong second quarter ng 2022. Bumaba na ito sa 58 billion pesos parehong panahon ngayong taon. Pinatututukan na ng Pangulo ang pagpapalago ng produksyon ng isda, tulad ng pagpapatupad ng fishing ban sa mga breeding ground o mga lugar na paramihan ng isda. Kasi kuminsan kailangan huwag uubusin yung isda para sa next season meron pa. Kaya yun ang mga tinitignan natin ngayon. At may mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Kaya yun ang mga ating pinaplanong. Sang-ayon dito ang ilang grupo ng mangingisda. Giit ng Tugon Kabuhayan, tumataas ng 30% ang huli sa mga lugar na may close fishing season o pansamantalang pagbawal sa pangingisda para bigyan daan ang pagdami ng laman dagat. Pagpasok ng Nobyembre, karaniwang ipinatutupad ang fishing ban sa hilagang bahagi ng dagat ng Sulu at ilang parte ng Visayan Sea. Umiiral din ito sa silangang bahagi ng Sulu Sea, Basilan Strait at Sibugay Bay tuwing Disyembre. Meron bang lugar na pwede pang manage? Meron pa, marami pa. In fact, nakikita natin halimbawa yung ating fishery sa Zambales. Meron kasi diyang lugar na nahuhuli ka ng maliliit na isdaan. Pwedeng tingnan din halimbawa yung Ticao Pass. Yung Ticao Pass kasi nasa Bicol. Malaki yung fisheries catch natin doon, particularly yung ating mga sardinas. Walang close season doon sa Leyte Gulf. Ang Leyte Gulf kasi dati maraming isda doon. Pero over the years, medyo bumaba yung doon, yung catch. Pero malaking hamon nila ang pagpapatupad ng fishing ban, lalo na kung may mga bansang pumapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas para manghuli ng isda. Kamakailan lamang, walang pakundangang hinakot at sinira ang mga bahura sa Rizal Reef sa West Philippine Sea. Ang challenge kasi ngayon, nagpipishing ban tayo sa Palawan, kaya lang may nakikialam naman sa isda natin doon. Yung mga Chinese at saka Vietnamese, di ba? So, kasi merong time of the year na yung ating galunggong, halimbawa, nandun sa tabi ng Palawan, pero may time of the year na medyo gumigitna yan. Pag gumigitna na yan, hinuhuli na ng Vietnamese saka ng mga Chinese, di ba? So medyo yung ating gains because of the close season, medyo, I think na parang humihina dahil nga sa illegal fishing naman at poaching na ginagawa ng ibang bansa. We would like to strongly encourage government to file a case, environmental case, against those people that did this. Hanggang ugat, hinukay nila Kinuha lahat yung coral. Ano ba yan? Hindi na mga tao yan. Higit 3 million metric tons ang inaasahang produksyon ng isda ngayong taon. Positibo ang Tugon Kabuhayan, natataas ito sakaling magdulot nga ng bihirang pag-ulan ng El Nino na magbibigay ng mas maraming tsansang makapamalaot. Ang mga makukuhang isda, sabi ng Presidente, hindi dapat hayaang mabulok. Dahil ang spoilage natin ngayon ay hanggang 30% ang nasisira doon sa isdang nahuli natin. Dahil walang nabubulok, walang cold storage. Kaya naglatayo tayo ng cold storage. Doon naman sa mga maliliit na bagsakan ay magbibigay tayo ng gawaan ng yelo. Para yung yelo na yan, yun ang ilalagay nila sa bangka para pag may nahuli sila, ilalagay lang doon sa yelo, hindi masisira yung isda. Tapos, ang isusunod natin after that ay yung processing na. Clazel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.